Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong post ni Jersey Noy. Tungkol ito sa reaksyon, pahayag ni Miss Jessica Soho at ni Ann Curtis sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Okay, ito. Ann Curtis reacts to Jessica Soho's statement on greed. Yung nangyayari sa baha, ginagawang gatasan ang pundo ng taong bayan, kumikita sila sa flood control projects. Okay, actress and television host Ann Curtis on Thursday echoed journalist Jessica Soho's warning against corruption, quoting her remark that it is no longer floods but greed that threatens to sink the nation. In a post on X dated August 28, Ann Curtis wrote, "When Ma'am Jessica Soho said, hindi na pala baha ang nagpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman." Sakit. Yes, napakasakit. Kuya Eddie, ang nangyari sa ating bayan, napakasakit, Kuya Eddie. Sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Grabe. So ito, maalala ko tuloy ulit si Senator Pampilo Lacson. May ganyan din siyang statement. Sabi niya, more than flood control, what the Filipino people needs is greed control. Ang revelation ni Mayor Magalong, grabe, yung nakausap niyang kaibigan niya na kontraktor. Sabi, ang iba daw ng mga kontraktor, yung talagang big time na, hindi na sila nagkasya sa bolt, yung steel bolt ba na pinagtatagwan ng pera? Kulang eh. Hindi na magkasya. Kaya ang ginagawa nitong mga kumikita sa flood control projects, bumibili na sila ng mamahaling kondo at gagawin na yung isang kwarto, doon na ang taguanan ng kanilang bilyon-bilyong pera na kinita sa flood control project. Kaya yun na. I think na-interview ni Jessica Soho si Mayor Magalong tungkol dito. Kaya doon na isiwalat ni Mayor Magalong yung I don't know how will I describe it. Mirin mo yan, isang kwarto, mapupuno ng pera. Okay lang sana kung perang pinaghirapan nila, kaya lang pera na wala, niloko lang tayo. Gumagawa ng mga projects na karamihan guni-guni o kaya palpak, substandard. Kaya tama si Senator Lacson, tama si Jessica Soho. And salamat kay Ann Curtis na sumasang-ayon. Malala ko merong verse sa Bible. I'm not sure kung Matthew 6:24. Yung you cannot serve two masters. It's either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money. So, the root of all evil, the love of money is the root of all evil. So, bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Matagal namang problema ang korupsyon. Halos lahat ng administration may korupsyon. Lahat ng bansa, kahit sa Amerika, may korupsyon. Kailang kakaiba ngayon na triple, quadruple, grabe itong administrasyon na ito.
lumala ng todo ang korupsyon. Bakit? O tignan nyo, ang unang ginawa ng administrasyong ito is inabolish ang Presidential Anti-Corruption Commission. Anong ibig sabihin nun? I-compare mo sa, okay, panahon ni PRRD, may mga pagkakamali, may mga anomalya din. Kaya lang hindi kasing dami ng anomalya ngayon. So, PACC, ang trabaho niya is labanan ng korupsyon. Bakit pagdating ng administrasyong ito, inabulis? Ibig sabihin, baliwala sa kanila ang korupsyon. Korap man o. Ngayon na lang, after 3 years, saka sila gumagalaw na labanan kuno ang korupsyon. Nung una, pag-upo pa lang ng Duterte administration, meron ng 8888, isumbong nyo sa Pangulo, direct, and naging effective yun. Saksi ako sa mga naging bunga ng 8888. Kaya, takot ang mga kontraktor, takot ang mga DPWH ng mga urakot dahil isusumbong sila ng taong bayan. O ngayon, it took them 3 years. Better late than never. Mas maganda lang. O ngayon, pag gumagalaw ang Pangulo, kaya lang, sayang yung 3 years. Sana magbunga ng maganda itong laban nila ng korupsyon ngayon. Lifestyle check ko, no? Kaya lang, okay naman yung lifestyle check. Kaya lang, bakit mo i-announce? Di ba mas maganda ang lifestyle check? Biglaan na lang, unannounced. Ang Pangulo, in-announce niya eh. Sayang. Kung talagang sincero siya na labanan ng korupsyon sa gobyerno, silent. I-order niya kung sino. BIR ba? BOC o... So, again, talagang nakaka-remind. So, paano masolve itong greediness? Isa lang. I experienced myself nung bata-bata pa ako sa serbisyo. Nakagawa rin ako ng mga masasama. Kasi nga, nandito ang greed. Gusto ko yumaman. Mula nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, sinorender ko ang buhay ko, hindi na yung kagustuhan ko ang sundin ko. Kasi ang gusto ko, puros ako, puros selfish. Kaya lang nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, kung anong gusto niya, yun ang susunod. So, ang Panginoong Hesus mismo, siya ang nagtanggal sa greediness in my heart. At ang pinalit niya is generosity. Kaya, ito na, ang ating income ngayon. Salamat sa inyong panunod sa atin dahil ang income natin sa channel na ito, tinutulong natin sa nangangailangan. So, salamat sa Diyos. Inalis niya yung pagiging sakim ko sa pera. At ito, konting kinikita natin dito, tinutulong sa mga tribong talandig sa Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. O karon ako diri sa kapihan ni Landang, ni Dato Makalandang nga mag-wedding si akong kauban. Muni nga tambok kaayo ang iyang kape. So makita gid nato. Muni ang kapihan ni Dato Makalandang isa pa kabulan. So naami dire karon sa akong kauban kay nag-wedding mi sa kape nga Hindi ako ang kapihan ni Dato Landang kay para gyud nga dali makarbes, dali mamunga ba. so tambok yun kay siya. Og ako pag gyud giporboration og yuta para gyud nga motambok pag gyud siya. So kani nga sidling ang natanom diri nga side 1,805 ni ka punuan. Gyud mi. Dingang gyud namo aron
Oh, salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa kape nga nakapananom gyud mi. Og iyanin ni Dato Makalandang nga tanom. Salamat gyud kaayo.